Sa lahat po ng mga nagmamahal kay Miss Barbie Forteza and Mr. David Licauco. Abay, totoo nga ba na Miss Barbie Forteza ay magkakaroon ng puksaan with Miss Catherine Bernardo? Aba, sa anong paraan nito? Pag-uusapan natin yan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo, of course, for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates natin. Maraming salamat po. And this time, eto na, bago tayo dumako sa ating proper topic for today's video, ay mamili tayo, no, or namili tayo ng isa sa mga tinatawag nating comment of the day. So, basahin natin ito. Sabi ni Miss Lisa Asia, tama po kayo, di maganda ang strategy na paghiwalayin sila. Yan din pumasok sa isip ko. Baka nga may gusto yung girl kay Boy. Very off yan. Ang bata naman ni Boy. Si Barbie ang sinusuporta ng mga fans, not to mention ng mga seniors din. Sana magpakatatag si Boy at panindigan si Barbie if talaga niyang love. Dito lang kami Barda fans for support. Ayan. Which is, ano naman, para sa akin kasi, parang, it is not that, di pa ito yung oras o panahon para sila po ay magkaroon ng solo era or parang paghiwalayin, 'di ba? Pero minsan ginagamit po yung strategy para talagang mas ma-enhance at mas gumanda at mas mapabuti yung karera ng isang artista. Kasi syempre katulad ng sinabi ko po sa inyo, there are times na pinagsasawaan sila, no? Kapag laging sila lang lagi yung magkasama, sila lang lagi yung nakikita, tapos yung mga projects nila, it's about love team lang, 'di ba? This time is kailangan maiba naman, no, yung kanila pong portrayals, yung kanilang karakter na gagampanan. Kaya yun po yung isa sa mga dahilan na yon. So kung meron mang mga may mga ano man, may mga something, no, patungkol dito kay Miss JM, no, na sinatawag na isa sa mga executive po, is alam naman ni David Licauco kung anong dapat niyang gawin at kung anong dapat niyang iwasan, 'di ba? If in any case totoo nga yung mga ano na yan, rumors na yan, 'di ba? Pero that's really parang hindi ko po matanggap, no, na may ganyang mga issue. Ayun siya. So this time, isa sa pinakamagandang balita na natanggap muli ni Miss Barbie Forteza sa kanyang pagganap sa Contrabida Academy, because the Contrabida Academy has climbed to the #1 spot on Netflix Top 10 Movies in the Philippines today. Barbie Forteza and Eugene Domingo lead the comedy film directed by Chris Martinez, which is described as a camp by Netflix. The film follows Gigi Barbie, who after being taken for granted, enrolled in school for TV villains. There she mastered dirty tricks from the best in the business. Joining Barbie and Eugene, the cast are Isabel Ortega. So talagang sineselebrate po ngayon ni Miss Barbie Forteza at ng ilang mga bida, no, or kontrabidas dito po sa nasabing Netflix na ito, na talagang nag-1 po sila, no? #1 spot po sila dito po sa Netflix. Biruin ninyo, 'di ba? Kakalabas lang niya. Pero talaga ang dami nag-abang. Dito po natin nakita na talagang 100% sinuportahan po sila ng maraming mga Barda fans, ano? At talagang magpapasalamat tayo dahil grabe po yung support na binigay sa kanya ng mga Barda, ng mga Barbinatics, ano? At talagang hindi po talaga totoo yung sinasabi ng mga bashers, hindi raw panonoorin, ganyan. Ako po, dun po sa mga sokmed na ganyan, sinasabi kong that's not true. Barda is not, hindi po, ang mga Barda fans po ay hindi po katulad ng mga iniisip ng mga bashers na yan na porkit wala si David doon, hindi na mapanonoorin, hindi na susuportahan. Tignan nyo naman, nag-1, diba? So anyways, yun nga, na kaya congratulations Miss Barbie Forteza dahil talagang Direct Chris Bernal and all other kontrabidas actors ay talagang nailabas nila yung pinaka-best nila dito po sa nasabing movie na ito. At eto na, no, pinag-uusapan din po ngayon ang isa sa mga article na ito na nagsabing magkakaroon daw di umano ng puksaan si Catherine Bernardo at si Barbie Forteza sa aktingan.
Isang malaking revelasyon si Barbie Forteza sa role na bida kontra bida. Ito ang una ring pagkakataon na gumanap siya ng pangmalakasang offbeat role. Dahil dito na ikukumpara ang pag-arte niya kay Kathryn Bernardo sa A Very Good Girl na sa labas sa comfort zone ng actress. Actually, kahit magkaiba ang genre ng kanilang mga pelikula, pero pagdating sa intensity ay pwedeng magbanggaan. Aba, magandang magandang idea to na pagsamahin sila, magpuksaan sila, 'di ba? Pareha silang kontrabida. Aba, maganda to. Sabi diyan, magkaiba nga daw di umanong genre ng kanilang mga pelikula, pero pagdating sa intensity ay pwedeng magbanggaan. Dahil sa papuring tinanggap ni Barbie sa acting niya sa bago niyang movie, hindi naman may iwasan ng mga netizen na ihambing siya kay Kathryn. Ito ang ilan nilang komento na nagkaroon ng puksaan sa acting ni na Kathryn at Barbie. Kung wala siyang mapanalunan na award dito, ewan ko na lang, sabi niya. Si Kathryn Bernardo nga ba, may nakuwang award sa performance niya sa A Very Good Girl, kahit mediocre lang naman ang actingan niya doon. Mas may grit talagang atake ni Barbie dito, pumapalakpak kayo, Yes, Queen, nakakatawa. Mahusay talaga si Barbie sa actingan nga be. Dapat masikat to eh. Can you imagine Kathryn be pulling that off? Parang mas okay kung si Barbie ang nag-lead sa A Very Good Girl. Mas bagay nga siya sa role. What if siya yung gumanap na Very Good Girl at hindi si Kat? I think mas mabibigyan ng justice yung pelikula. Ang galing, hindi OA. I wanted to love Kathryn Bernardo as Very Good Girl, pero hindi talaga incomparable sila. Ang galing ni Barbie dito, though never a fan of her. Siguro mas nabigyan siya ng justice nung A Very Good Girl if siya ang gumanap. Wag namang pagkumparahin, magkaiba naman ang genre nila. I salute Kathryn Bernardo and Barbie Forteza for doing roles that are out of their comfort zone. Both are intense and talented actors. Sana magsama sila sa isang project. Yes, it would be an acting coup. So, yan po yung ilan sa mga sinabi ng mga netizen, Para naman sa akin, kasi may kanya-kanya po silang galing. Si Miss Kathryn kasi sobrang ang dami na po niyang na-achieve at talagang magagaling po ang pagganap ni Miss Kathryn Bernardo dito po sa nasabing mga ginaganapan niyang role. Ang pagkakamali lang talaga ng GMA is hindi sila nag-invest masyado dito kay Miss Barbie. Ngayon lang naman talaga nila binibigyan ng mas magagandang projects. Dati kasi parang lang siya, parang mga supporting roles, diba? Nabibigyan man siya ng mga role na hindi naman bagay sa kanya. So this time, sa tagal na rin siguro ni Miss Barbie Forteza sa showbiz, dito nila nakita yung other side of Miss Barbie Forteza. Pwede pala siya, magaling pala siya bilang isang kontrabida. Why not bigyan siya ng magandang project na kontrabida siya kasama si David Licauco. Tapos si David po yung magiging parang lead role na parang kinakawawa ni Barbie. Tapos ang ending sila rin pala magkakatuluyan. Why not? Diba pwede yun Kasi ang laging binibigay sa kanila mga drama roles pwede naman pala talaga itong si Barbie na maging isang kontrabida, pero doon naman po sa usapin na parang kino-compare. Kasi kahit po magtanong kayo kay Miss Barbie Forteza, kung tatanungin nyo siya kung ano masasabi niya, na kino-compare siya kay Miss Kathryn Bernardo, po yun, hindi niya rin papayagan kasi alam niya na milya-milya po ang layo nilang dalawa, Medyo marami na ring narating may ibang journey po yung narating ni Miss Kathryn, iba din po yung journey na narating naman ni Miss Barbie Forteza. Kaya it's really unfair to parang magkaroon ng comparison, diba? Kasi magaling si Kathryn, magaling din si Barbie on their own, kung paano nila i-portray yung mga character. Kaya, maganda yon, bigyan nila ng project si Barbie, si David Licauco, tsaka si Miss Kathryn Bernardo, tatlo sila, diba? Why not? Ang ganda nun. So, isang project. At siyempre, sabi nga ni David, isa sa mga pangarap niyang makasamang actors din si Miss Kathryn Bernardo, diba? So, why not? Pagbigyan, diba? Tingnan natin. At alam niyo, kapag po kasi talagang first time niyo makakasamang isang actress, very challenging yan sa isang artista. Kaya, yun po yung abangan natin. Okay? So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!